Assalamualaikum. Dumalo si Senator Robin Padilla sa paggana halal sa Quiapo, Manila ngayong ikapitong araw ng Oktubre taong 2023. Sama-samang nagtipon para sa almusal ang ating mga kapatid na Muslim at sinundan naman ang pagbisita sa Golden Mosque. Kasama rin sa naganap na pagtitipon si Malaysian Ambassador to the Philippines Abdul Malik Melvin Castadino. Isa sa binigyang diin ng senador ang napakalaking oportunidad ng industriya ng halal sa bansa. Lalo na't buo ang suporta ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol dito. Ang balita po ngayon, ito po salita na ibinibigay namin sa inyo. Ito po ay galing na mismo sa bibig ng ating mahal na Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ibig sabihin, hindi po ito isang pangako na mapapako sapagkat ang order ay galing na po sa ating Pangulo. Kaya isang bagay po yan na ating dapat ipagdiriwang sapagkat siya na mismo ang nagsasabi na kailangan tulungan ng Republika ang halal industry ng mga Muslim sa Pilipinas. Sa kanyang pagbisita sa Quiapo, iginiit rin ng senador na hindi lamang tungkol sa pagkain ang pagiging halal. Dapat natin ipaliwanag sa mga kapatid nating Kristiyano na ang halal, hindi po ibig sabihin nito na ito ay pagkain lamang ng Muslim. Hindi po. Ang halal, ibig sabihin niyan kung ano ang ikabubuti natin, kung ano ang kaaya-aya sa Panginoon. Ang isang Muslim, hindi siya magiging Muslim kung yung kapitbahay niya ay hindi ligtas sa kanya. Kaya dapat, para maging halal tayo mga kapatid, siguraduhin natin na ang kapitbahay natin ligtas sa atin. Ada tanah bapak pangona? Kaya po siya. Sorry po. Ano ba rin? Kapatid, hindi po ipapasok. Mamaya naman na. Wala kayong belo. Ay, okay. Yan. Lado kayo. Hiling ng senador, magkaisa ang kanyang mga kapwa Muslim upang maging progresibo ang industriya ng halal sa Pilipinas. Abdul Aziz Carino Padilla Palakpakan Turano. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po mga mahal kong kapatid sa napaka-inig po ninyong pagtanggap sa amin. Salamat po sa inyong takbir dahil yun po ang dapat. Wala po tayong dapat bigyan ng pagsupuri kundi ang Allahu Akbar lamang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mga mahal kong kapatid, alam ko sawang-sawa na kayo sa bla-bla, sa mga salita ng mga politiko, paulit-ulit na lang. Dahil ako mismo sawang-sawa na rin sa mga paulit-ulit na salita ng politiko. Pero ang magandang balita po ngayon, ito pong salita na ibinibigay namin sa inyo, ito po ay galing niya mismo
sa bibig ng ating mahal na Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ibig sabihin, hindi po ito isang pangako na mapapako sapagkat ang order ay galing na po sa ating Pangulo. Kaya isang bagay po yan na ating dapat ipagdiriwang sapagkat siya na mismo ang nagsasabi na kailangan tulungan ng Republika ang halal industry ng mga Muslim sa Pilipinas. Allahu Akbar. Marami na po kasi dumaan. Marami na po nangako sa atin. Natutulungan tayo. Pero hindi nakakarating sa Pangulo. Pero ngayon, Pangulo na mismo ang nagsabi, ang nag-utos sa DTI kay Ma'am Ana Carolina P. Sanchez. Siya na po ang nag-utos kay Brother Alim. Siya na po ang nag-utos sa aming lahat na kailangan ang halal industry sa Pilipinas ay magwagi, magtagumpay. Ibig sabihin po yan, may pondo. May pondo na ibibigay sa inyo. Kasi wala naman kwenta pag walang pondo, di ba? Kailangan may puhunan. Kasi pagka pinag-usapan ng negosyo, wala nang gagaling sa mga moro. Dahil wala kang mga Espanyol dito, barter trade na tayo. Tayo ng mga, makikitayo na po ako ha, kasi Muslim din naman ako. Pero wala pang kahit na sinong dayuhan dito. Ang mga bangsamoro na talaga ang nag-umpisa ng trade dito sa Southeast Asia. Kaya ito pong halal industry na ito, hindi po ito imposible na mapalaki natin. Sapagkat malaki ang tiwala ko, maging ano man ang primo ng Bangsamoro, maging Maranao, Tausog, maging Danao, ano man yan. Sigurado ako, magaling kayong magnegosyo. Ang kailangan lang ay puhunan. Tama, tama! Walang kwenta ang salitaan natin dito o walang puhunan, di ba? Tama, tama! Kailangan po, siyempre, ngayon, ang balak po ng gobyerno, sa tulong po, alam naman natin, mga mahal kong kapatid, hindi tayo magkakaroon ng barn ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao kung wala ang Malaysia. Kaya, mga kapatid, napakalaking karangalan po natin at ipagpasalamat po natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat nakasuporta 100% ang Malaysia sa atin. Ibig sabihin ko, hindi kailanman tayo malulungkot na itong plano ng ating Pangulo ay mapapako. Sapagkat naandyan muli ang bansang Malaysia para tulungan tayo. At siyempre po, mga kapatid ko, kanina nagkalumpati si Congressman. Bakit ba hindi pa nag-Muslim si Congressman? Bakit ba? Lumaki daw si Congressman. Wala ba nagdadawa kay Congressman? Kailangan niya na tayong mamasyal, Congressman, para matawahan kita. Alam niyo mga kapatid, napakaganda ng talumpati ni Congressman. Sapagkat yung kanyang talumpati, napakalalim kung ating nanamnamin. Bakit? Tingnan yung mabuti mga kapatid ko. Ang sinabi niya. Ang alam ng ibang tao, ang laging pinamamalita ng ibang tao, ang Quiapo ay magulo. Napupunta ako dito, wala namang magulo dito eh. Wala, magulo. Puro chismis lang ang kaguluhan dito. Kaya dapat tulungan natin si Congressman. Naninisin niya yung masamang imahe na ibinabato sa atin. Dahil alam nyo, yung ganyang klaseng chismis sa atin, nung araw pa yan, sinisira ang imahe ng mga Muslim para matakot.
ang mga tao sa atin. Yan ang isang tunay na jihad natin, mga kapatid. Hindi kakuluhan, ang tunay nating jihad ay dawa. Kailangan tayo magdawa. Kailangan natin ipakita na hindi magulo sa Quiapo. At kailangan natin ipakita na yung ibibigay na pondo ng national government doon. Kasi alam nyo, hindi ko na naawin ng unang-una yung pondo. Masama yan. Allahu Akbar. Yung sinasabi ni Congressman na aayusin niya ito Quiapo, aba, kasama ko dyan, Congressman. At kapag sinabi niyang kasama ko dyan, ibig sabihin, pera po ng gobyerno yun. Kaya kung ano man po yung makikita nyo dito na pagbabago na dadalhin ni Congressman, hindi po yan galing sa akin, hindi po yan galing kay Congressman, yan po ay galing sa inyo. Pera nyo yan. Pera nyo yan, nababalik po sa inyo. Hindi namin ibubulsa. Bawal yan. Ako po, nangangako ako sa inyo, noon pa man, katulad po ng sinabi, kanina, hanip ang introduction sa akin ni brother. Ito po, dito ka brother. Tumulong po sa akin ito, ng eleksyon. Ang laki po ng inabono nito. Dahil wala naman po akong pera nun. May pera ako, may inipon ako, pero hindi ko ginastos sa eleksyon. Sila po ang gumastos sa akin, kaya palakpakan natin si brother. Kaya mga kapatid, bubuhos po ang pagpapala ng Allah dito sa Quiapo. Allah Akbar! Allah Akbar! Kaya sana, tulungan natin itong programa ni Presidente Marcos, yung halal industry. Kasi hindi po pwede puro pagpapaganda lang tayo. Hindi pwede. Kailangan, pag pinaganda ito ni Congressman, kailangan yung negosyong binibigay sa inyo ni Presidente, kailangan mabuwagi. Kailangan lumaki. Alam po man ninyo, ang halal industry ay mayroong 3 trilyong dolyares sa buong mundo. 3 trillion! Napakalaking pera po nun. Hindi ko alam magkano ba yun sa pesos. Sino ba magaling sa mathematics? Ha? 150 trillion ba yun? Tama ba ako? 150 trillion pesos. Ganun po kalaki ang industriya ng halal. Kaya mga kapatid ko, paghandaan po natin ito. Sapagkat ito ay priority ng gobyerno. Kaya nandito po ang DTI. Nandito po si Amor Maclang. Palakpakan po natin si Amor Maclang. Kasunod natin pagpupulong na ganito, ang gagawin po natin, kami na ang pupunta sa lugar ninyo. Huwag na po natin gawin sa ganito kasi mahirap tayo makaintindihan. May gano'n. Kailangan yung talagang harapan tayo. Harapan para mas maintindihan po ninyo kung ano yung programa ng gobyerno sa halal. Ibig sabihin po niyan, hindi lang po pagkain, ha? Hindi lang po pagkain. Kasi ang halal, hindi lang naman yung pagkain. Yung lang sinabi ni Congressman na gagawin niyang safe ang Quiapo, halal yun. Dahil kapag ang kapitbahay mo, ito sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang Muslim, hindi siya magiging Muslim kung yung kapitbahay niya ay hindi ligtas sa kanya. Kaya dapat, para maging halal tayo mga kapatid, siguraduhin natin na ang kapitbahay natin ligtas sa atin yan. At alam ko naman, tayong mga Muslim talaga, ito, makikitayo na ako, ha? Alam ko pong ako ay reverted lang, ako'y balik Islam, pero makikisa na po ako sa inyo, mga Bangsamoro. Alam niyo naman yan, ang puso ko ay nasa inyo. Maging katulong niyo po kami. Tulungan natin ang gobyerno. Tulungan natin ang gobyerno sa programang halal. Obligasyon natin ito.
Obligasyon natin ito. Isipin ninyo, ang nag-isip ng gawing halal ang Pilipinas, presidente ng Pilipinas, na hindi naman Muslim. Allahu Akbar. Napakalaking bagay na ang mismong nagtutulak na gawing halal ang Pilipinas, ay Pangulo ng Pilipinas. Allahu Akbar. Napakalaking pagpapala. Napakalaking pagpapala. Kaya dapat, bago matapos yung aking pananalita, mga mahal kong kapatid, ipagtuan natin ang ating bansa, ipagtuan natin ang Pangulo natin, ipagtuan natin ang DTI. Itong Department of Trade and Industry, nagbibigay na po sila ng pondo para sa halal industry. Naglalabas na po sila ng pera, gumagawa na sila ng mga slaughterhouse, gumagawa na po sila ng mga partihan. Isipin ninyo, kapag dumami ang slaughterhouse, marami tayong imam na magkakaroon ng trabaho. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng mga farm, magkakaroon ng Allahu Akbar. Hindi ba kayo natutuwa, mga kapatid? Ang Pilipinas gagawing halal. Allahu Akbar. Unti-unti, bumabalik tayo kung saan nagmula ang Pilipinas. At alam naman natin, ang Pilipinas ay dating Muslim country. Allahu Akbar. At dapat natin ipaliwanag sa mga kapatid natin Kristiyano na ang halal, hindi po ibig sabihin ito na ito ay pagkain lamang ng Muslim. Hindi po. Ang halal, ibig sabihin yan kung ano ang ikabubuti natin, kung ano ang kaaya-aya sa Panginoon, kung ano ang inumpisahan ni Abraham. Tandaan po natin, si Abraham ang tatay ng lahat ng religion, ng Muslim, ng mga Kristiyano, ng mga Hudyo. Kaya yan po dapat ipaliwanag natin yan sa mga Kristiyano. Wala po tayong pinagkaiba. Yung halal ay galing kay Abraham. Tandaan po natin. At si Abraham ang tatay natin lahat. Dahil po lang, papaliwanag natin yan sa Kristiyano. Paulit-ulit natin sasabihin sa kanila na ito pong halal ay para din sa inyo. Hindi po ito para sa amin lang. Sinabi po ng Pangulo na suportahan natin ng halal dahil ito po ay para sa lahat ng Pilipino, hindi lang para sa mga Muslim. Kaya ang negosyong halal, hindi lang po yan para sa mga Muslim, kundi para sa lahat ng mga Pilipino. Napakalaking pagpapala nito, mga kapatid. Yakapin natin itong programa ng gobyerno na ito dahil ito ay para sa lahat. Ikaukol lang natin, tandaan natin, $3 trillion ang pera dito. Allahu Akbar. 150 trillion pesos, mga kapatid. Huwag natin hayaan yan na mawawala. Dahil ito ay pagpapala sa atin ng Allah. Ito na yun! Ito na yung inaantay natin, mga kapatid. Ito na ang inaantay ninyo para ang Quiapo ay balang araw, sabi nga ni Congressman, ay maging tourist hub. Ang mga turista ay pumunta dito, sila ay gumastos na rin dito. Alam nyo, pag may turista, may ekonomiya. Tandaan po niya. Ngayon, hayaan na lang nyo ako magpasalamat kasi humahaba na yung sinasabi ko. Kasi pag di nyo ako pinigil, hanggang bukas to. Ako po yung magpapasalamat. Unang-una, siyempre, sa atin yung ambassador ng Malaysia, Abdul Malik Melvin Castillito. Thank you very much, brother. I'm sorry I have to talk in Tagalog. If only I can talk in Tausug, in Maranao, I will do it, brother. You know, but inshallah, I can do that sometime. But right now, I have to talk in Tagalog. Because yesterday, in our breakfast, you let me talk in English. Last night, I have a headache. Congressman Joel Absua, here. Minsan, magkwentuhan tayo siya, gagawahan kita, inshallah. Huwag pong mag-alala si Mrs. Dito naman kayong kailangan mag-asawa ng marami. Undersecretary Ana Carolina P. Sanchez, ma'am. Maraming salamat po sa DTI. Maraming salamat. DTI Deputy Executive Director, Gimnatang M. Radia. Brother Kimpo. Laki na ginastos dito ng kampanya, di pa kita nababayan. Hindi ka mananingin, brother. DTI Program Manager, Alan Siddiq in Guapal, brother.
Kung pagandahan lang ng lalaki, mas magandang lalaki si brother sa akin eh. Allahu Akbar. Attorney Jehan Lapail of NCMA. At siyempre po, ang arkitekto ng lahat ng ito, Miss Amor Maclaran. Ma'am. Ito po ang taong ito, hindi siya Muslim, pero mahal na mahal niya ang mga Muslim. Dapat natin itong gawahan din ito. Mr. Michael Chulin, Mega Satin. At ang atin po magaling na barangay chairman, Khalil Pundoma. Golden Mosque Administrator, Sultan Abu Salam Jerry Magarang. Bay Labi Hadja Nurul Salam Sharif Makatandong. Mr. Jalal Jamil, ang ating pong nagdua kanina, Imam. Salamat po sa napakagandang dua. Mr. Raison Dimaampaw Arupinto, ating pong MP. Brother. At siyempre po, Commissioner Ashdia Libmona. Bilang makatapos, mga mahal kong kapatid, alam ko, lagi naman nyo akong nakikita, napapanood. Ang huling habiling ko na lang po sa inyo, mga kapatid, bago matapos itong ating pagtitipon. Sana po, sana mga kapatid ko, huwag natin pakawalan itong pagkakataon nito. Baka, huwag na, tayo mismo, magkaisa tayo dito. Walang tribo-tribo, bilang mga Muslim, magsama-sama tayo dito. Dahil bihira po itong mangyari na ang programa nanggaling mismo sa bibig ng Presidente. At sinusuportahan tayo ng mga Muslim countries. Nandyan ang Malaysia. Kagabi, kausap ko yung United Arab Emirates, si Sheikh Bo Abdullah. Talagang susuporta din sila dito. Kaya napakalaking pagkakataon nito mga kapatid. Napakalaking pagpapala nito ng Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya sana, hinihiling ko, pag naggawa tayo ng mga pagpupulong, iwasan natin muna yung tribo, iwasan natin yung politika, lahat tayo maging Muslim sana muna, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We would like to request, I announce the arrival of the Honorable Senator Robin Hood C. Padilla. We'd like to request the audience please to give way to our Senator in the meantime. We'll have the photo op later. Pagkain mo muna natin, mamaya na tayo mag-picture, please.
Congressman Chua. Okay, ready po, ready. 1, 2, 3. Okay. Foto ko minigay ko ako sa'yo. Foto yung Romeo. Foto ko doon yung pagi doon. Saan? Si Baya lagi sa Adriano Romeo. sila ma'am. Meron din natin. Ako, yan. Yusek. Yusek. Palapa. Yan na. Ang mapadami ng kanya. Sambal.
Food tasting. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam!